nung hindi ko pa siya tapos basahin, sobrang tumutulo na yung luha ko. Tapos tumingin ako sa langit. Sabi ko, ito na ba yun? Ito na ba yung matagal ko nang pinagpipray? Sabi ko, binigay mo na. Tapos iyak ako ng iyak. Gusto ko yakapin yung katabi ko kaso hindi ko siya kilala nga pala. Nakalimutan ko, hindi ko siya... Magandang araw sa inyong lahat and welcome to Pages and Beats where stories meet rhythm and faith meets real life. Ako po si Sister Rain ng Daughters of St. Paul and today's episode I'm sure is very close to your heart dahil hindi lang tayo magkikwento ngayon. We will talk about healing. Yung sugat na nakikita at madalas yung hindi nakikita. And kasama natin ngayon ang author ng Journey to Healing mula sa Paulines Publishing House, si LJ Credo Magno. Welcome to Pages and Beats, LJ! Yes, thank you po. Thank you. Thank you for having me here. Yeah, hey! So, before we dive into your beautiful book, can you introduce yourself to us? Sino ba si LJ? Hello po. Yung kumpletong pangalan ko po talaga yung nakalagay dyan sa libro. Oo nga. Lourdes Jihan Credo Magno. For short, LJ. So, I am a wife. Meron po kaming 2 sons. Praise God, they're healthy. I am also a teacher. I'm teaching at San Valley National High School. I'm teaching grade 12 students. I'm also a lector commentator in our parish, Our Lady of the Most Holy Rosary Parish. Wow, nice. So you have a lot on your plate, no? Talagang busy. Yes. But thank you for having the time to sit down with us today and talk about your book kasi alam ko marami sa atin really needs healing and praying for healing. So, LJ, ano yung naging inspiration mo for writing Journey to Healing? What was the wound or the story behind this book? Yung inspiration po talaga, I think yung naging experience ko talaga as a cancer patient, yung journey. And then yung calling. Hindi ko alam dati before. Ngayon lang na tinatanong ako, what's your inspiration? Ngayon ko lang naisip na I was called pala. Hindi ko alam yung dating sinasabi nila calling. Basic na experience ko, yung calling pala, kakausapin ka talaga ni Lord sa puso mo, sa isip mo, sa buong katawan mo, sa buong sistema mo, maririnig mo siya. Wow. So narinig ko siya way back in 2011 when I was diagnosed with cancer. Sinabi niya sa akin na magsulat ako. Tapos yung calling, sabi ko, yung nagigising ka, natutulog ka, tapos nagigising ka, tapos yun talaga yung unang pumapasok sa isip mong magsulat. Sabi ko, sinagot ko yung call, kasi calling eh. Sinagot ko, sabi ko, Lord, wag po, hindi ko po kaya yung pinapagawa nyo. So, nireject ko. Tapos, paulit-ulit siya talaga para kang may gustong gawin, pero ayaw mo, tapos parang hindi kompleto. So, nakita ko lang yung sarili ko. One time, nagsusulat ako sa journal ko, ganyan. Tapos, yung sinusulat ko mga personal narratives, personal essays, sinishare ko sa cancer patient kasi may group ako noon na sinishare ko sa Facebook group namin. Tapos, sila lang yung nakakabasa. Tapos, na-appreciate nila, ganyan. Until, fast forward, 7 years later, di ba sa Bible, 7 sa Hebrew means perfection, completion, ganyan. 7 years later, nakunan ako. Tapos may niraspa ako. Tapos yung pasyente nakatabi ko, hindi siya mapakali. So, kinamusta ko. Kasi gabi na, hindi rin ako makatulog. Kasi nga galaw siya ng galaw din. May gumagalaw sa... Sabi ko, kamusta po kayo? Kinamusta ko. She told me na she was just told na she has cancer. Tapos, nung nalaman ko yun, nakita ko yung sarili ko sa kanya na nung time na hindi ko alam yung gagawin ko, gulong-gulo ko. Pag sinabihan ka mo may cancer, ano ba dapat? Ano ba dapat gawin? Ano ba yung steps? Ganyan. So, sinabi ko sa kanya na yung pagkain niyo po ganito, dito po sa ospital to, dito rin po ako nagpagamot, dito po kayo pupunta sa clinic na to, bla 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 bla. Until sinabi niya sa akin dun sa conversation, alam mo, bait mo, sana lahat ng pasyente, katulad mo na may care sa ibang pasyente. Tapos, yun yung nag-struck talaga sa akin. Sabi ko, sige po, Lord. After 7 years. Sige, nagbablog na kasi ako before vlog. Hindi vlog, yung vlog. Yung magsusulat ka written tayo. Sabi ko, siguro hindi enough yun. Gusto talaga ni Lord book. Sabi ko, sige po, masusulat po ako. So, yun talaga yung nagpa-motivate. Kasi naging mukha siya ng mga taong pwede kong matulungan na ma-reach nung book kapag nagsulat ako. So, yun yung inspiration, experience, calling ni Lord, and yung patient na yun. Sinulat ko yun dyan sa libro. Ang title ng story is Room 522. Ganyan. Kasi yun yung room namin. Kasi it was a ward. Marami kami dun sa loob.
Yun po yung inspiration. Wow, grabe, sobrang powerful, no? Parang, teka lang, I need to digest what you said. Kasi yun nga, parang, based from what you shared, yung personal experience mo, syempre, having cancer is not a joke at all. Oh, struggle talaga siya. At saka talagang, journey talaga yung healing eh. Even writing the book was talaga a journey. Ayoko Oo. talaga siyang isulat kasi hindi ako marunong magsulat. Sabi ko, paano ba to? It was the Holy Spirit Yeah. who guided me. Hindi talaga ako, parang I was just an instrument. It was True. all the Holy Spirit. Kasi it was 7 years ago. How could I write it na magre-recall ako? Pero lahat ng papers ko, yung gamot, lahat ng documents, naka-clear book kasi yun. Ah, So if okay. there are things I can't remember, I go back to the papers I had dun sa bahay. Sabi ko, ano nga ba yun? Tapos pag may mga times hindi ko maalala, nagme-memory sa Facebook. Sabi ko, ang galing naman talaga ni Lord. Si Lord talaga. It was really the Holy Spirit. Oo. So talagang he really parang, he called you, tapos he patiently waited. Yes, when 7 you years. were ready. Tsaka, pinakita niya rin sa'yo na ito yung mga matutulungan mo. Yes, If you oo follow my will, di Oo ba? nga If you eh. heed the call. It took 7 years, but at least, di ba? Ito na, nandito na talaga yung book. And I think many people have already been helped by your book talaga, no? So, LJ, when we hear healing, madalas naiisip natin na physical illness lang. Pero sa libro mo, ano yung malalim na healing na tinutukoy mo? More than the physical, spiritual. Kasi we have to realize that tayo bilang tao, we are composed of body and soul. Hindi lang Yes. tayo puro physical lang na kumain, magpa-sexy, magpaganda. I realized in this journey na hindi pala ako healthy spiritually. Wow. Because of repeated sins and unrepented sins. So yun yung na-realize ko. Dati hindi ako open sa ganung idea na hindi ko kasi alam yun before. So itong cancer, itong journey na to, yun yung nagpamulat sa isip ko, sa puso ko, hanggang sa kaluluwa ko na I was dying spiritually. Wow. Yun yung, doon ako nag-focus. Umattend ako ng mga retreats. Dinala ako ni Lord sa retreats. Ayoko rin ng retreats. Ano yan? Kasi huling retreat ko, grade 6 pa ako, pag-graduate ng elementary. Sabi ko, Anita, so, dinala ako doon ni Lord, pinilit ako ng nanay ko, ng mga kakilala namin. O so, naging open ako. And then, tinanggap ko siya. Nakinig ako. So, yun yung, nag-focus ako sa spiritual healing ko. Tapos nung magaling na ako spiritually, lumakas ako. Kasi from within eh. Oo. Then, later on, nakita siguro ni Lord yung persistence, consistency, and talagang yung will. Oo. Then, pinalakas niya ako physically and mentally. Oo. Yun So, yung kailangan. parang yung naging physical illness mo, what was a symptom of your spiritual Yes, exactly. health, no? Natumbok mo, sister. Oo, Galing mo oo. doon. So parang gano'n na minsan akala natin yung normal na sakit ng ulo natin or Exactly. something na, like for example, I think yung mga nagiging addictions din natin, no? Yes. Yung mga sometimes yung excessive food or excessive Correct. kunyari, scrolling in social media, di ba? Minsan it's just a symptom of what we're trying to avoid, what we're trying to run away from na hindi natin maharap kasi ang hirap harapin, di ba? Yes. Madaling gamutin yung physical na Yes. na karamdaman, di ba? Kunyari, Opo. masakit ulo mo, inom ako ng gamot, I will be relieved of pain. Mhm. Pero yung mga spiritual illnesses natin, yung mga spiritual hurts, spiritual wound, parang ang hirap. no? Mahirap po talaga. It takes a lot of courage, saka Yeah. God's mercy. Totoo. Totoo. And praise the Lord that you were very open to yung mga signs, yung mga pinapadala niya sa iyo na Nagpadala siya ng maraming tao to make me realize, pero hindi siya agad-agad. Totoo. It was really a process. yeah, it is really a process and it is really a journey. opo. Kasi tama yun kasi sometimes we want instant healing, Yes. di ba? Opo, naranasan ko yun. Gusto ko gumaling na ako agad. Oo. Pero I think Jesus Christ has showed us that nothing is really instant, di ba? The way that He laid His life for us, the way that He suffered, He went through a process. di ba? Yes, exactly. And I think that's a very good inspiration for us, di ba? Opo. And sa'yo rin, na nakita mo rin yun na
okay. Though, syempre, sa una may resistance. Opo, totoo po. Bakit di ba ako gumagaling? Yes po. Nahihirapan na ako. Hindi ba ako nakikita ni Lord, di ba? Pero, yun nga kasi, like itong next question natin, marami sa atin nagsasabi, I've prayed for healing, pero parang walang nangyayari. Or maybe, I'm beyond healing. Paano natin ito matitignan in the light of faith? Yung time na, yung time ng waiting, yung time while you're going through the different therapies that you had gone through, yung time na naghihintay ka sa clinic ng doktor, Oh, yes. diba? O, yun talaga yung Diba? mahirap. Naghihintay ka ng laboratory results, yung mga ganyan na, how was that process for you? Mahirap. Para kang naghihintay ng board examination result. Kasi, to the highest level, kasi pag yung result lumabas, malalaman mo mamatay na ba ako, buhay pa ako, ganun diba? So, it's, parang kapalit buhay mo pag nalaman mo yung result. I understand that waiting is really difficult. And I've been there. May point na, nagalit ako kay Lord, nagalit na ako, sabi ko, bakit yung iba? Ang daming mga nagpapatotoo na pinray over lang, ganyan, magaling na. Oo. At akong tagal. Oo, totoo. Nagalit ako. May ganun din. But siguro, I was just being honest Yeah. about how I really felt. Mm-mm. And then sinabi sa akin ni Lord nung moment na yun na, you have to be patient. Kaya ka nga patient pasyente, so you have to be patient. Sabi ko, okay, so pinasok ko yung luha ko, tapos nakinig ako, tumahimik ako, pinakinggan ko siya. Wow. At ang tinuro niya sa akin, you have to wait patiently. Kasi nakikinig ako. Tarating tayo dyan. Na-imagine ko tuloy yung parang bunga, di ba? Yung pilit sa Hinog. hinog. Oo. Hindi maganda. Yes. Maganda yung talagang hinog sa puno. Siguro yun yung pinalook forward niya sa akin. May nakausap akong madre, i-share ko po sa inyo yung sinabi niya. He's a mother superior kasi matanda ko ng retreat. Tapos nalaman niya na I was really young. Tapos I was diagnosed with cancer. Tapos yung itsura ko, pumukha na akong bangkay. Kilala niyo po ba yung sa Lord of the Rings, si Miguel, yung doon, yung mapayat doon na ganun na po talaga itsura ko. Tapos, so kinlose door meeting niya kami ng nanay kong ganyan. Tapos sanabihan niya ako na, pagpasok sa room, sabi niya sa akin, alam mo, maswerte ka, may cancer ka. Sabi ko, maswerte pa? Yun po ang gusto kong sabihin sa mga audience, maswerte po kayo that you are suffering right now. Sabi ko, kasi hindi ko rin naman maintindihan before Tapos pinaliwanag niya, because you get to share Christ's passion here on earth. Hindi yung na-experience ko, na-experience nyo, katiting lang yun sa na-experience ni Lord na sobrang grabe yung passion. But we get to share. Kasi when we share His passion, we get to share the resurrection. Yes. Diba? So, walang resurrection kung walang passion. So, yun yung pinaliwanag niya sa akin. So, while waiting for the resurrection, offer your prayers to the Lord and offer prayer petitions for others. So, nagdasal ako para sa iba. Wow. Nandiyan sa libro ko yung mga prayers na yun, tapos sinagot. One of them was, one of my friends, matagal na sila magkaaway, nagkabati. Wow. Kasi both of them have talagang mataas yung pride. Sabi ko, years na, nagkabati sila. Sabi ko, Lord, titisin ko lahat ng pain, hindi ako magreklamo. Kahit tanungin niyo yung mga doktor ko, sinulat ko sa libro ko mga pangalan, saan sila matatagpuan. Tanungin niyo sila, hindi po talaga ako nagreklamo ko. Anong sabihin nila? Because I trust God. Since I trust God, I trust my doctors. Sabi ko, hindi po ako magreklamo. Yung parents ko, sabi ko, sana palakasin sila, mahagbahabang buhay sila. 80 plus na sila. Wow. Yung mga, some of my prayers, inilagay ko dyan, talagang answered po talaga. Tapos yung balik sa akin, pinagaling ako ni Lord. Wala akong pinag-pray sa sarili ko. Puro sa kanila, sa ibang tao, sa friends, relatives, kamag-anak. Pero yung binigay sa akin, doble. Pinagaling ako, binigyan ako ng family, healthy yung mga anak ko. What more can I ask for? Diba? Hindi ako mayaman sa pera, pero good health is enough na po. Kasi health is wealth. Was there ever a time during your battle with cancer na parang yung talagang you're so close to, you found yourself so close to giving up na parang, Lord, ayoko na, I'm done with this, ayoko na talaga? Almost, may ganun. Pero every time na nafe-feel ko yun, may darating na ipaparamdam niya sa akin na, hindi kaya mo pa yan. Wow. Oh, may ganun. Grabe, no? At saka, many of us, maybe of you, our viewers, our listeners right now, kayo mismo nagsasuffer or yung kamag-anak ninyo, nakikita nyo yung nagsasuffer. And sometimes when we are in the middle of that pain,
parang naisip natin na anong nagawa kong kasalanan, 'di ba? Yes. Minsan parang bakit ako naghihirap ng ganito, or bakit naghihirap ng ganito yung nanay ko or yung tatay ko or yung kapatid ko, wala naman silang ginawang masama. But yung na-share din ni LJ, no, that when we suffer, we can unite those sufferings with Jesus and make that a sacrifice. At mas nagiging meaningful, di ba? Oh, Mas nagiging yes. meaningful yung sakit na nararamdaman Yes. mo. So yung waiting mo, hindi mo na nararamdaman na naghihintay ka eh. Oo. Kasi you're doing it for others. Yes. Yun yung sinabi ng Mother Superior. So Oo. pag uwi ko ng bahay, ginawa ko agad. Agad-agad. Oo. Ayun. Tsaka with a purpose, no? So yun yung, that's the beauty of our being the body of Christ and being united as brothers of sisters. Our suffering is not just our suffering. We carry it in our body and we can offer it for our brothers and sisters who needs to be prayed for, who needs healing, diba? So, as you find yourself healed, nagkakaroon din ng healing yung mga tao sa paligid mo. Yes. Diba? Ang ganda nun. Next question. Right now, can you give us parang mga simple steps toward healing? Syempre, one aspect could be yung parang practical, physical aspect na ginawa mo to be healthy, to be a healthier okay, person. opo. And then yung another step naman siguro that you could share with us ay yung spiritual. Opo. Magsisimula ako sa spiritual kasi nung talaga ako nag-focus talaga nung una. Confession. Admit your sins and confess your sins. Kasi nga nung umattend ako ng mga retreat, so na-expose ako sa mga confessions, ganyan. So, aminin natin yung kasalanan natin. And then, yung pag-amin sa kasalanan, it's not enough. Kailangan nating mag-repent. Pag sinabing repent, you will talaga magiging desidido ka, decide you're not going to do it anymore. Kasi lahat naman tayo makasalanan. So, inaamin ko naman, pag nag-share ako sa simbahan, sinasabi ko talaga, makasalanan po talaga ako, marumi, ganun. Pero, nilinis ni Lord. I repented. Pinaghirapan ko yung pag-repent talaga, yung pagbago. And then, yung lastly, syempre, follow God's will. How do you follow God's will? You pray, read the Bible, pray the rosary. Tayo mga Katoliko naman, di ba? Ganun naman tayo. So, yun yung ginawa ko, spiritually. It made me stronger and made me who I am right now. Practical, yung mga pagkain, nilagay ko lahat yung mga pagkain, kinakain ko, hindi ko kinakain. Nandyan po hanggang ngayon hindi ako kumakain. Pasintabi na po. Hindi po ako kumakain ng mga baboy, beef, bihira. But more on, talaga, vegetables, chicken, ganyan po, fish, ganyan. Mga dilata, mga ganyan. Yung mga chemical, iwasan. Pero, paminsan kasi, hindi may iwasan kapag nasa lugar ka na Oo, syempre. sobrang bihira lang po yun. Oo. So, nag-ingat na rin po ako sa pagkain. Tapos, since I prayed the Lord, I prayed to God na to lead me, I follow. Kailangan nating sundin. Tama. Huwag kang magreklamo. So, kung dito ka dinala, i-analyze mo, then, Oo. mararamdaman mo naman pag si Lord yung nagdadala sa'yo doon. Wow, that's very helpful. And I think yung nakuha ko rin doon sa shinare mo na mga steps is that sometimes when we pray for healing, tas pag gumaling tayo, akala natin tapos na yon, di ba? But we have to be responsible also. Yes, kasi mula ng 2011 hanggang ngayon, ako talaga kumakain ng baboy. Oo. Talagang yung persistent, consistent, commitment, andun po talaga. Oo. Mm-mm. We have to take care of the gift of healing that we receive. Oo, kasi binigyan. Oo, tama. Tama yan. Ito yung book mo, I'm sure marami ka pang kwento na Yes. na-share dito. What do you think would be one thing that would be helpful para sa mga may pinagdadaanan ngayon na mabasa nila yung libro mo? Para sa mga pinagdadaanan, siguro, first of all, i-acknowledge natin kung ano ba talaga yung pinagdadaanan natin. Kailangan natin maintindihan and then tanggapin natin. And then, kapag natanggap na natin, i-offer natin yun kay Lord. Umiyak ka, sabihin mo lahat. Mas maganda kung sa kanya mo talaga sasabihin kasi nakakagaan eh. Mararamdaman mo yung yayakapin ka niya. Wow, yan. Kasi sometimes healing doesn't mean everything is fixed, di ba? But we are held. So LJ, what does healing look like when God is in the center of the process? You've extensively shared about this already. Pero meron ka bang parang yung talagang very concrete moment na parang God experience mo na,
Wow, I really felt the presence of God really healing me and speaking to me. Siguro nung nalaman ko yung result na wala na akong bukol. Kasi every time na kukunin ko yung result, lagi akong kinakabahan. Parang mas matindi pa talaga siya sa board exam. Oo. Kasi pag meron ka na namang nakita doon, parang mag-worry ka na naman, ganyan-ganyan. Pero wala tayong magagawa, ganun talaga. So, one time, I had to get my laboratory result. Ako lang mag-isa. So, pagkabigay sa akin ng envelope, humanap ako ng upuan doon sa PGH na yung para kung may mabasa na akong di maganda doon, matumba ako. At least nakaupo ako. So, umupo akong ganyan. Tapos tingnan ko yung mga tao sa paligid. Tapos, pumili talaga ako nung nakikita ko yung puno. Yung parang maganda yung may puno sa PGH na napakalaki, matanda pa siguro sa ating lahat. So, natatakpan niya yung buong langit na ganon. Tapos, pagbukas ko, ang nakalagay doon, wala na siya na sinasabing measurement. Wala na daw yung tumor. Nung hindi ko pa siya tapos basahin, sobrang tumutulo na yung luha ko. Tapos tumingin ako sa langit. Sabi ko, ito na ba yun? Ito na ba yung matagal ko nang pinagpipray? Sabi ko, binigay mo na. Tapos iyak ako ng iyak. Gusto ko yakapin yung katabi ko, kaso hindi ko siya kilala nga pala. Nakalimutan ko. Hindi ko siya, di ba kasi pag may magandang balita, parang gusto mo siyang i-share. Tapos sabi ko, hindi ko siya kilala. Baka magalit sila sa akin. Tapos, so sinarili ko, iyak ako ng iyak sa PGH. Walang pakialam yung mga tao. Kasi normal na scene yun. Oo, tama. Yung umiiyak. Umiiyak ako because of so much happiness na first time ko na-experience sa buhay ko yung tears of joy. Tapos suddenly naramdaman ko yung puso ko kumakanta siya ng papuri. Wow. Papuri sa Diyos. Na hindi na nagsisync yung utak ko tsaka puso ko kasi yung utak ko umiiyak sobrang saya. Tapos bigla kong narinig yung heart ko kumakanta siya ng papuri sa Diyos na parang feeling ko ang lakas. Wow. So I had no choice but to sing. Tapos hanggang makalabas ako ng ospital, umiyak talaga ako. Sabi ko, ito pala yung tears of joy. First time na na-experience ko tears of joy. Yun. Praise God. Grabe talaga na talagang journey. Yes, journey it talaga was siya. really. From your first diagnosis na nakita mo na that you had cancer up until that moment that you received that news. Parang isa siyang buong, parang isang buong papuri, di ba? Yes, so tumakanta talaga siya. Hindi ko maintindihan. Sabi ko, saan nanggagaling yun? Oo. Ang lakas! Wow. First time ko na rin naranasan yun sa buhay ko. Wow, praise God. Praise God for the healing that you have received and the healing that you are now sharing. Yes, Diba? praise the Diba? Lord. It's not always meant, the healing that we receive, parang hindi lang talaga para sa atin. And I'm sure, pag in-interview din namin yung kaibigan mo na nag-journey sa'yo, yung magulang mo na nag-journey sa'yo, I'm sure meron din silang experience. Yes, may sarili silang kwento. Yung with accompanying you and how the Lord has also spoken through that. Kasi when someone in our family is sick, di ba, they don't go through it alone, di ba? We go through it as a community, we go through it as a family, and we journey with each other, di ba? And brothers and sisters, our healing is not always about forgetting the pain, but learning to see God even in it and see how He is working in our lives and how our physical sickness is only a symptom of the spiritual illnesses that He wants for us to see and discover. And in His love, wants for us to be healed from. So, we would just like to invite you, brothers and sisters, to reflect on these questions na ano pa kaya yung mga sakit or sakit na we are carrying in our hearts quietly, especially those that we don't see, na tayo lang ang nakakakita. And we ask ourselves, have we allowed God to enter that space? What would it mean to trust God even in the midst of pain and suffering? Let us take a few moments to pause and think about this. And we offer all of this back to our Lord Jesus who has suffered and allow for Him to speak to us through the suffering and the sickness that we are experiencing or our loved ones are experiencing. So LJ, you've shared a lot, you've inspired us with your story, and more is shared dito sa book mo. So before we end, ano yung gusto mong iwan na mensahe sa lahat ng mga nakikinig sa atin na feeling broken,
feeling tired, still waiting for their healing, ano yung gusto mong ma-impart na message sa kanila? Yung message ko po sa inyo, naiintindihan ko po at naiintindihan din ni Lord yung pinagdadaanan nyo, definitely. Hindi po kayo nag-iisa. Naiintindihan po ni Lord yung pinagdadaanan nyo. So sabihin nyo po sa Kanya, ikwento nyo po yan sa Kanya, itaas nyo po yan sa Kanya, lift up everything to Him. Tapos, ang sarap kasi nakakaluwag yun sa pakiramdam. Lalo na kapag God holds you, carries you, tapos yung yayakapin ka niya, mararamdaman mo yun sa mga blessings ng mga tao sa paligid mo, sa mga sinasabi nila, nakakagaan yun sa pakiramdam. Siguro kailangan nyo din magdasal para sa iba. Kasi kapag nagdadasal tayo para sa iba, ang saya sa pakiramdam kapag nakita mo na binigay sa kanila yung pinagdadasal mo. Nakakatulong din po yun sa healing process natin. Kaya, yung maging wag nating exclude yung sarili natin sa community. Makiisa tayo. And then let's always find Jesus in every situation. Kahit na masakit, mahirap, andyan si Jesus. And lagi ko sinasabi, be happy. Wow. Kasi sabi nga nila, 'di ba? Happiness. Ano nga ba 'yun? Happiness is laughter is the best medicine. So lagi po kayong tumawa, lagi ako nakakahanap ng mga masayang bagay sa journey ko kahit nasa ospital ako, sabi ng doktor, kailan pa lumuwa yung mata mo? Ay, lumuwa po ba yung mata ko? Akala ko po kasi lumiit lang po yung isa. Kasi hindi na balanse yung water sa katawan ko. So yung isa lumuwa na pala. Pasensya na po. Ang tagal ko na pong hindi nakatingin sa salamin. Pasensya na po talaga. Tapos yung binabalikan ko talaga, yung sabi ko, tawa talaga ako ng tawa. Nakaluwa na pala yung mata ko. Hindi ko alam. Yung mga ganon. So just be happy. Wag tayo masyadong seryoso. Actually, huwag masyadong seryosohin yung buhay. Oo, kasi seryosohin mo na pagdadaanan mo yan. Pero enjoyin mo yung journey doon. Yung nilakaran mo, enjoyin mo yun. Kanina you shared nung last question. Kanina na-share mo nung nalaman mo na wala nang tumor, ganyan. Opo. And then your heart sang papuri. Ngayon, during having healed from cancer 13 years already, no? Praise the Lord. Do you have a song or a prayer in your heart right now that you parang gusto mong i-offer sa Kanya? Usually naman lagi papuri. Tsaka, favorite song ko talaga kahit noon pa yung Anima Christi. Wow. So, yan, ganun. Parang, lagi, pag nalulungkot ako, or minsan masaya ako, naglalakad ako, kumari, ang haba ng lalakarin ko, nakita ko, ay, ganun kahaba ng lalakarin ko. Tapos kakantahan ko na yung Anima Christi. Parang, yung utak ko, hindi ako masyadong mabored, o ganun. Naglalakad lang ako kumakanta, ganun. Yun yung lagi ko kinakanta. Napakaganda nung prayer na yun. Soul of Christ, sanctify me. Yes. Body of Christ, save me. And wow. Thank you so much, LJ. Maraming salamat for sharing your heart and your book, Journey with Healing. To our listeners, healing is not a destination we rush to. LJ has shared to us that it is a journey we walk with God and with our loved ones. So if today's episode spoke to you, maybe it's time to begin or continue that journey. And eto na, you can find Journey to Healing at Paulines Media Centers, ayan, nationwide sa ating mga outlets at sa ating online shop at store.paulines.ph and through our Lazada Paulines Publishing House. You can also message our Facebook accounts with the same name, Paulines Publishing House. So, as we end, brothers and sisters, let us remember this. Hindi lahat ng sugat ay agad nawawala. Ngunit lahat ng sugat ay kayang hilumin ng Diyos. So until next time, keep exploring stories, rhythms, and faith all in one beat. This is Pages and Beats. Dito sa Pages and Beats, the vibe is so real. Where stories meet rhythm, ramdam mo the feel. No cap, ang ganda ng bawat flow. In this space, let your soul just grow. Pages and Beats, we're vibing right now. Sa bawat kwento, it's giving us light. This is Pages and Beats with the Daughters of St.